Posibleng madamay ang tirahan ng mga katutubong AITA sa planong itayo na Pax Silica. Tingin ng ilang grupo, tila mas pabor sa Amerika ang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Exclusive! Simpleng namumuhay ang mga katutubong AITA sa Sitio Manabayucan, Barangay Odonel, sa bayan ng Capa sa Tarlac. Sa drone video ng News 5, kitang nasa bahagi ng bundok ang kanilang komunidad. Ang kabuhayan nila, pagtatanim at pangangahoy. Pero wala silang kamalay-malay na kabilang pala sila sa maaaring mapaalis oras na matuloy ang itatayong Pax Silica. Aabot sa nasa 200 pamilya ang naninirahan dito sa Sitio Manabayucan. Sabi nila, mula pagkabata, dito na raw sila namulat, kaya oras na matuloy ang proyektong Pax Silica, kakaba-kaba ang mga katutubo kung saan na sila mapupunta. Base sa dokumentong nakuha ng News 5, isang sitio sa 11 lugar na madadamay sa gagawing high-tech industrial complex. Naiyak ako, sir, kasi mahal ko po kasi yung bundok dito sa amin kasi lupa ng nuno po pa namin. Kung sino man pong maawa dito sa amin, wag po kaming palisin dito, sir. Wag po kaming idamay. Wala pa naman doon nagpupunta ng mga tauhan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa lugar. Ang BCDA ang nangangasiwa sa New Clark City na pagtatayuan ng Pax Silica. Kahit na po babayaran nila, sir, ayaw po namin nakuha na kung pera lang sa amin, ayaw namin po yung kasi dito po kami nabubuhay. Tulad sa mga tanim na po namin ngayon. Ito rin ang pakiusap ng iba pang mga residenteng nakakatanggap na ng sulat mula sa BCDA na maapektuhan ng kanilang tirahan ng gagawing Pax Silica. Nauna namang sinabi ng Pangulo ng BCDA na walang idadamay ng mga ancestral domain. Bukod naman sa mga nauna naming nakitang ginagawang kalsada, kapansin-pansin din ang libo-libong naglalakihang solar panel na itinatayo roon. Tingin ng mga residente, may kinalaman yan sa Pax Silica. Sa ngayon, inaayos pa ang framework agreement na target pirmahan sa huling bahagi ng taon. Oras na maisapinal, sisimulan ang konstruksyon ng hub sa 2028. Pero dahil sa mga nakikitang development sa paligid, tingin ng lokal na pamahalaan, tila done deal na ang proyekto. Kaya sana raw makipag-ugnayan sa kanilang BCDA. Naintindihan naman natin yon, no? Para yung at least ma-advance yung technology ng Philippines insofar as the AI technology is concerned. Yun nga lang, yung katulad ng pakiusap namin, sana makita rin naman yung ibang repercussions nito insofar as our community is concerned. Nauna nang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na makakalikha ng maraming trabaho ang Pax Silica. Pero hindi kumbinsido ang Science Advocacy Group na agham. This is actually development that is not for us. This is development that is for the US, wanted by the US, and we're being dragged to it. Ayon naman sa Malacanang, pwede pa rin naman daw baguhin ang mga probisyon sa agreement ng Pax Silica. Actually, kaya nga po ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa Pax Silica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Handa naman daw ang Department of Justice na tignan ang mga issue sa legalidad ng Pax Silica. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.